Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media matapos ang mahabang panahon ng pananahimik at pagtatago ng katotohanan. Isang dating tauhan ni Kuting ang lumutang at nagsiwalat ng lahat sa publiko. Ang kanyang testimonya ang naging mitsa ng bigla ang pag-usad ng kaso laban sa dating makapangyarihang leader. Ayon sa kanya, siya mismo ang nakasaksi sa mga kabalbalan na gawain sa loob ng palasyo, kabilang na ang suhulan, pananakot at pagtatago ng mga sensitibong dokumento. Sa harap ng korte, malinaw at direkta niyang sinabi ang mga utos na personal na ibinaba ni Kuting upang takpan ang mga anomalya. Wala na akong konsyensya kung mananahimik pa ako. Panahon na para lumabas ang katotohanan, aniya. Tumindig ang balahibo ng lahat sa husgado habang binabasa niya ang listahan ng mga krimen na di umano'y inutos sa kanila. Ayon sa mga abogado, sapat ang mga detalye ng kanyang salaysay upang makapagsampa ng mas mabigat na kaso. Nagsimula na ring lumutang ang iba pang tauhan na dati takot magsalita. Ngayon handa na silang tumistigo. Ang publikong dating nawala na ng pag-asa, ngayon ay muling nabuhayan. Kasabay neto, muling ibinuksan ng korte ang mga ebidensyang matagal nang sa santabi at muling sinuri ang mga bank records, surveillance footage at komunikasyon digital ni Kuting na kasalukuyang nasa hindi natukoy na lokasyon ay muling isinailalim sa nationwide manhunt. Ang kanyang legal team ay agad na naglabas ng pahayag, ngunit hindi nito napigilan ang pagsiklab ng galit mula sa taong bayan sa social media. Kaliwat kanan ang panawagan na walang sino man ang dapat mas mataas sa batas. Ngayon, ang kaso laban kay Kuting ay isa sa pinakamabilis na gumagalaw sa kasaysayan ng korte at inaasahan ang tuluyang pagsasampa ng final charges sa loob ng linggong ito. Ang tanong ng marami, mayroon pa kayang asim si Kuting para makatakas? Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. May mga issue, yung mga ibang inappoint niya, ng iba pinagtatanggal niya. Pero bakit, tignan nyo, bakit ang issue kay sa Amang Duterte tungkol dun sa war on pulburon? Diba? At yung mga EJK. Sabi ko nga sa inyo, kung ako presidente ninyo, executive number 1, bangin. Diba? Bangin, gurgur kayong lahat, sushoot ko kayo sa bangin. Why? Bakit kayo matatakot sa bangin? Diba? Sabi ko, 10,000 na pagnanakaw, utod ang pinky mo. 20, utod. Yung pinaka, yung 10 million, utod ang Gurgur ang jolo mo sa akin. Pero bakit matatakot ka kung hindi ka nagnanakaw? Kahit yung bangin na yan, nagpagawa ako ng executive number 1 ko, this is just mga palangga, no? Executive order number 1, bangin. Bakit ka matatakot sa bangin kung hindi ka magnanakaw? May masushoot ba sa bangin? May mapuputol ba yung daliri kung walang magnanakaw? It's the same thing dito. Bakit ka matatakot sa hair follicle test kung hindi ka bangag? Diba? Kaya susunod na presidente dyan, kung sino ang mamuno, yan ang executive order nyo. Bangin, ishoot nyo lahat ang mga kawatan. At magiging mas malupit pa ako sa mga Duterte, believe me. Si Pangulong Duterte, nilabanan niya lang yung mga war on pulboronic, diba? Although ang corruption nandun. Hindi, lahat ng kawatan, 10,000 na pangawat, utod na lahat. Siguro lahat kayo utod lahat. O lahat kayo shoot sa bangin. Why? Hindi magbabago ang Pilipinas kapag walang kaparusahan na doon lahat itong mga ito at ang gurguriog nyo. Dapat may ganun. Kawawa ang Pilipinas dahil magkano ngayon yung SOP dan sa mga proyekto na yan? Dati daw, 10% lang yan. Ngayon, umaabot sa 50%. Diba? Imagine nyo, ang 1 million, let's talk about, maliit lang na numero, 1 million project.
500 na pupunta sa bulsa ng mga buwaka ng ina. Kaya substandard yung mga proyekto, kaya nagkukulaps. So ito yung masakit sa taong bayan. Hindi po magbabago ang buhay ninyo hanggat bangag ang namumuno sa inyo. At malinaw sa press conference ni Inday na binudol talaga ang taong bayan. Ang sabi nga ni Inday, alam mo tama yung sinabi niya eh. Hindi naman siya maapektuhan dito eh. Pero maapektuhan ang mga Pilipino. Kasi sino ba umaasa sa mga projects na yon na hindi nila tinuloy? Diba? Katulad yung proyekto na magtayo ng flood control. Anong ginawa? O sino ba naapektuhan? Si Inday ba? Taong bayan ang naapektuhan. So dito nyo nakikita, and now yung ginawa nila kay Inday na tinanggalan nila ng security personnel. Okay. Nagsabi nga, yung mga security personnel na yan o security detail, yan ay based on trust and confidence. How you hire your people o get your people. Hindi ka kahit naman sino, ba't ka mag-hire ng taong hindi mo kalala, hindi mo na background check. Pero ngayon, ang sabi nga ni Inday doon sa kanilang budget hearing, sino ba ang naapektuhan dito? Hindi naman siya. Just so happened, na kaibigan niya, itong mga security personnel na ito, tapos ang naapektuhan yung mga pamilya, na pag-usapan na natin to, na imbis na makapiling nila ang kanilang mga pamilya, kung they're based in Cotabato, Davao, or wherever man yan, dapat doon din sila sa area na yon. Anong ginawa ni Bangag at ni Lisa Tanas? Sa utos nila na benggahin ang mga Duterte, so ang nagsasakripisyo itong mga kapulisan. Kaya nga sabi ni Inday, never siyang magsusulat kay Marbil para ibalik yung mga personnel na yun. Never. Sabi niya doon sa budget hearing. At sa ngayon, AFP ang security detail niya kung saan hindi naman binabayaran ng Office of the President, but ito'y under ng AFP. So may natutunan tayo doon sa budget hearing at talagang makikita mo na talagang itong Senado na ito, although ang EPA lang naman doon, nung time na yon kanina, itong si Ontiveros. Bakit kamo? Talagang inaano niya, ano ba yung sabi niya dito? Nahanap ko lang. Talagang binibenga niya si Inday Sara. Okay? Paano niya binibenga? Okay? Okay. Sabi niya dito, ni Ontiveros, tinatanong niya about dun sa books. Ano ba yung tungkol sa books? Ito. Okay. Sabi ni Inday doon, hindi, sabi pala ni Ontiveros, okay, ina-ask niya, ito yung, itinatanong niya si Inday, sabi niya, ito. Hanapin ko lang dito. Tinatanong niya dito si Inday na ano daw ba yung yung 10 million books na ito. 'Di ba? Kasi 'di ba sinabi ko sa inyo na ito yung titirahin nila na ghost purchase ng libro. 'Di ba? Na ang Office of the Vice President at then Secretary of Department of Education ay bumili ng mga libro. At ito daw ay parang ghost, wala namang libro na binili, kundi para lang kurakot o magnakaw. Yun ang gusto nilang yun ang gusto nilang palabasin. So ngayon, di sinasagot naman siya ni Inday Sara, mga kapalangga. Pero ang problema kasi, itong si Ontiveros, pag sumasagot si Inday Sara, sinasabi niya hindi daw niya nagustuhan yung attitude. Okay? Hindi daw niya nagustuhan yung attitude ni Inday the way na sumagot si Inday Sara. Kaya tanong niya yung kung pwede daw ba i-forward yung accounting record and everything. Ang sabi naman ni Inday na ito ay i-comply nila etong documents na hinihingi. Ang daming sinasabi nitong ni Ontiveros. Okay? Na Mr. Chair, nagtatanong lang naman ako, pero yung Vice President, hindi daw niya nagugustuhan yung attitude, the way na sumagot itong ating Vice President. Ang sabi pa niya, simpleng tanong lang naman. Sabi niya, tell us more about the book. Sabi niya,
Ngayon, ang title ng book, isang kaibigan according to Inday, at ito'y dinistribute, sa mga tao. Ngayon, mga palangga, itong kaipala ni itong kaipala ni Ontiveros, di ngayon nabuking siya. Kasi talagang pinupoliticize niya si Inday Sara at ang mga Duterte para idiin. Di ba dito sa libro na yon at yung budget, yung confidential fund, di ba? Yung 125 million, yun yung gusto nilang ibato sa mga Duterte. Wala silang maibato na ang mga Duterte ay nagtumanggap ng 3 billion kada buwan galing sa Bureau of Customs, katulad ng inulat natin dito nung nakaraan, na report natin, na ang sangkot dito, ito yun, no? Ayan, di ba? Ito yung report sa atin ng ating mga, ng ating mga resource person, ng ating mga sources. Walang issue ang mga Duterte na mayroong inupahan dyan sa Forbes Park at dyan sa Alabang, okay, na mansyon para ilagay o ilagak ang 3 billion a month na sino ang mga player according to our source. Etong si Zatanas, etong mga kasabwat nila sa Bureau of Customs, si Martin Araneta, at ang pamilyang Bangag. Walang issue na ganyan ang mga Duterte. Yung ini-issue nila yung 125 million na confidential fund na ginastos for 11 days. That is barya. At yung sinasabi nilang issue na yon, ayun ay hindi labag sa batas na gastusin for 11 days. So dahil gusto nilang i-picture ang Inday Sara na ganito, na ganyan-ganyan, so talagang pinopolitika nila pagdating dun sa budget hearing. Kaya naman nabuking natin na ito palang Jutang Ginemes na si Virus ay lumapit kay Inday Sara noong 2016. It's the same thing, di ba, na ginawa ng mga Bangag para humingi ng tulong sa kanyang kandidatura sa Senado dahil nga 2 beses siya natalo or lagi siyang talo, kaya humingi siya ng tulong kay Inday Sara at tinulungan naman ni Inday Sara at tinawagan yung isang kongresista na kaibigan niya na tulungan daw itong si Virus. Pero anong ginawa ng mga Jutang Ginemes? Alright? Anong ginawa ni Virus? Ang sabi nga ni Inday, siya yung pinakaunang sumira o tumarget kay Pangulong Duterte nung nanalo si Pangulong Duterte. Tapos sasabihin ni Virus, I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Really? Palibhasa, hindi niya makontempt si Inday Sara. Dahil may immunity nga. Hindi niya makontempt dahil yan lang naman ang sandata nila, di ba? Kaya ngayon, bakit hindi nakasagot si Virus doon? Okay? Hindi niya pinasinungalingan. Ang sinabi ni Inday na in 2016 ay nagkukumahog siya o naglulumuhod, that's my term, na naglulumuhod, nagsusumamo na tulungan siya dahil takot siya na matalo for the 3rd time around. Pero dahil nga mabuting puso nitong ni Inday Sara, they're very dilawan, di ba? Pero siyempre, kung ang pangako kay Inday Sara na gagawin ang tama, wala siyang kulay. Kahit yung mga Bangag, tinulungan niya. Si Virus, tinulungan niya. Di ba? She's really for unity and for continuity ng mga proyekto. Pero ano ginawa ni Virus? Di ba? Tama si Inday. The moment na pag-upo ni Pangulong Duterte, di ba, idinidiin nila yung war on drugs na yan. Okay? Yung EJK na yan. Ibig sabihin mga talipandas. So itong mga dilawan, itong mga pulawan, mga Bangag, iisa ang kanilang kulay. Pagkatapos kang gamitin, sisirain ka. Pagkatapos kang gamitin, gugurgurin ka. Tapos sabi niya, parang irrelevant ba? Huwag na ayaw nilang pag-usapan. Kasi nilalatag lang ni Inday Sara na wala siyang masamang tinapay sa kahit anong political color mo. Pero tumakinayupak na ito, pagkatapos manalo, ano gagawin? Tatraydorin, sasaksakin patalikod, gugurgurin, ipagkanulo sa banyaga. Katulad ng ginagawa ng mga Bangag at maghari-harian kasi takot sila na Duterteng muli ang mamuno. Alam mo, ako sabi ko nga sa friend ko kanina, I don't care kung Duterte ang mamuno. I don't care kung diktador ang mamumuno, pero ganito ang dikta. Ang dikta kung paano maging productive ang taong bayan. I don't care kung Duterte o Maharlika. Sige, sama ko yung pangalan ko para
kakaiba. Maging diktador yan, sabi ko nga kanina, no, naging busy ako everyday, may ka-coffee buddy ako, ng bongga-bongga. Sabi ko, alam mo, napakadali lang solusyonan. Talagang will lang, political will. Yung traffic na yan ang pinaka-problema ko sa Pilipinas eh. Pangina, pag ganon-ganon, pwede naman kayong diretso na lang, di ba? Hindi mag-ganon-ganon, magsusulsihan kayo na ganyan. Number one yan na problema ng ating bayan, na walang kaayusan ang ating trapiko, batas trapiko, kasi lahat nababayaran ng MDA, siga ang mga pulis, kasabwat si ganito, ganyan, pag nahuli sa batas trapiko, gagamitin ang, ang koneksyon, kaya wala talagang solusyon. Sabi ko nga doon sa friend ko, pag ako nanalo, lahat yan tangay na nyo ha, buisit kayo ha, hindi pwedeng gaganon-ganon. Ako na mismo magbabatas traffic ko. Di ba? Hindi gaganon-ganon. Okay? Kaya wala, hindi uusad sa atin. So yan ang lahat yung number one. Yan ang mga executive order ko na the moment na gumanon-ganon kayo na wala sa ayos, impound lahat ng kotse nyo hanggat di kayo nagbabagong buhay. At lahat ng mga driver dadaan sa pulboronic test para hindi magkaroon ng disgrasya. At bakit ganon kayo pag nagba-drive dyan sa Pilipinas? Putragis, ang gulo-gulo. Okay? Nakaka-apekto yan sa buhay ng tao at sa ekonomiya. Alam nyo naman. Imagine nyo, yung mga ambulansya hindi nakakalusot. Only in the Philippines. I don't know sa ibang bansa. Hindi ko pa naman na-observe sa India or somewhere in Zimbabwe. Diba? Only in the Philippines, based dun sa nakita ko na may na-aksidente, may ambulansya, uunahan mo pa yung ambulansya. Kasi walang pangil ang batas. Kung matino ang mga pulis, di ba? Na kapag ginanon mo, tanga na pull out ka kaagad, kulong ka o multa ka. So kapag may mga ganong klaseng may mga ganong klaseng batas sa atin, magbabago talaga. Kahit 6 years lang magbabago ang Pilipinas, believe me. Katulad din sa war on pulburon ni Pangulong Duterte, nakita mo naman talagang may nagbago. At I don't care na magurgur lahat. Pero ang gusto kong magurgur lahat, yung manufacturer ng pulburon. Hindi katulad ni Bangag ngayon, yung mga manufacturer ng pulburon, ng mga foreigner, okay, na mga kaibigan nila, nakakalabas na absuelto sa mga kaso. Yan dapat ang ginugurgur. Yung mga user, okay, rehab lang yan. Pero anyway, ganito lang yun mga palangga eh. Kung nagurgur mo na, yan sa sunod na presidente gurgurin mo lahat, bitay ng bonggang-bongga. Kung nagurgur mo na, itong mga nagluluto ng pulburon o nagpapasok, may mag-a-addictus ba? Wala. Saan siya kuha ng supply? Magluluto siya ng sarili niya? O possible, dihulihin mo na naman. You know what I mean? Kaya kawawa talaga Pilipinas. So, I don't mind kung diktador, okay, ang presidente as long as diktador para sa taong bayan. Hindi yung diktador o mag-smuggle ka yan, 3 billion Bureau of Customs, Department of Education, Department of Agriculture, Lotto, o PCSO, o Loan Better, maya-maya. Diba? Ang pagdikta, puro sa kasamaan. Pero kung didikta ka para sa kaalwanan ng bayan, diktahan mo lahat. Ako talagang magiging diktador ako to the highest level. Gorgorin lahat ang mga jutang Genemes, nakawatan. Gosh, mga palangga. We're gonna have a very, very happy Philippines. Tatalbugan natin ang Singapore. Diba? Sa bawat may pumasok na makuhaan ng mga pulboronic residue lang, pababalikin ko sa bansa nila or depende sa parusa. Kasi merong mga, wag na lang, hindi naman kasi politiko yon, okay, nakarating sa akin, na may mga kilalang personalidad na mga nahuli dahil may bit-bit na residue, wala ngang laman eh. Okay? Na mga pulboronic, binabalik sila sa Pilipinas. Sa mga bansang pinuntahan nila, nagharang sila, mga ganyan-ganyan, na ibalik sila sa Pilipinas. Gusto ko gawin yan. Pero sa atin, pag may nahuli, palulusutin, magbabayad lang, di ba? So I don't mind kung diktador ang ating presidente as long as diktador para sa kaalwanan ng bayan. Diktador para totoong pababain ang presyo ng mga bilihin. Diktador na para gurgurin ang mga smuggler. Lahat. Pero ano ngayon ang dinidikta ng gobyernong itong Bangag? Diktador sa lahat ng kasamaan. Imagine niyo. Okay lang daw, makontento kayo, $64 at 64 pesos per day.
sa inyong budget meal. Right? No? Group sa isang pamilya. So it's like 20 pesos per meal. Putang ina. Tapos sila, nung August 16, nakita niyo yung sinend kong video sa inyo? I mean, sa reel. August 16, nagpa-party si Bangag, si Satanas at ang kanyang mga gabinete, overflowing ang pagkain, buffet ang pulburon, pero kayo, makontento kayo sa 64 pesos per day. Eh, hindi ko alam kung ano pa ginagawa ninyo eh. Buisit. I don't know. Ito mga militar naman kayo. Si Lisa, alam nyo na, nahuling ayon sa ating source, nakipag-tsuktsakan sa PSG. Imagine mo kung gaano kayo babuyin. Si Satanas, ayon sa ating source, nahuling nakipag-tsuktsak-chenes sa PSG. Alam naman ni Bangag yan. Pero what? Anong ginawa sa nakahuli ng PSG? Nagurgur. Una, pinalabas na naggurgur sa sarili. Later on, ayon sa ating clarification ng source, ay pinalabas na na-aksidente, nagurgur. Alam nyo mga PSG yan. Hindi ko maintindihan kung anong puso meron kayo, pusong itim, na pinapatakbo na kayo ng bangag na gobyernong ito, wala pa rin kayong reaksyon. Ayaw magpa-hair follicle pulboronic test si Bangag Jr. Wala pa rin kayong aksyon. Sabi ko nga, eto na nga ang ating expert. Okay? Ayan. Oh. Andito ang mga result. Nakita nyo yan? Oh. Ng bonggang-bongga. Oh. Lahat yan, expert dito na willing mag-testify sa korte ang ating forensic expert. Tanga na lang talaga kayo, no? Diyan sa Pilipinas, yung mga men and women in uniform na pinapatakbo kayo ng bangag. Tapos ito gagawin, itong mga itong mga drama na ididiin ng mga Duterte. Look at that Alice Go. Nakatakas. Nakalabas ng bansa. Pero according to her lawyer, nandyan pa daw siya. Hindi pa rin siya nakatakas ng bansa. Eh mayroong, ayon kay Risa Ontiveros, si Virus ay may nakarating sa kanyang report. See? Paano nakatakas yan kung walang kasabwat? Diba? Kung totoong talaga nakatakas siya based on that documentation, immigration documentation, paano nakatakas yan? May kasabwat. Kaya nga isa dun sa binoise out ni Inday na yung kanyang paglabas sa bansa na videohan, okay, na picturean, meron palang journalist doon na naka-ready, nakatenga doon sa area na kung saan kinukuhaan ng camera or CCTV man yun or whatever gadget ang ginagamit niya to get that footage para ilabas sa mainstream media, para ilabas na ito, si Inday Sara umalis sa puntang Germany kasama yung mga anak. Yun naman ang hinahinaing ni Inday, kasama yung kanyang mga anak doon sa yon, sa target ng bangag na gobyerno ito. So malinaw sa sikat ng araw, kaso hindi pa napangalanan ni Inday kung sino yung journalist. Sana pangalanan mo, Day. Ito ba sila Kanlas? Ito ba yung grupo ng Kanlas o ng iba pa na inuutusan ni Liza Tanas para mag-take ng picture, para magpaano ng kasinungalingan, para ipahiya ang kung sino man gusto nilang ipahiya sa mainstream media? Eh ako nga eh. Diba? Nilik nila yung aking US passport. Sa immigration screenshot, screen, coming from the screen of the immigration, alam naman US government ang mag-leak ng passport ko. Hello? At dyan sa Pilipinas, nilik ng mga buwaka ng ina. Kaya wala nang pagkakatiwalaan dyan sa gobyerno hanggang bangag. Kahit sino, pwede nilang ilagay sa kapahamakan. Kasi they are bangags. They are what? Wala sa tamang katinuan, mga kababayan. Kasi altered ang pag-iisip dahil nga, sabi ko sa inyo, authenticated bangag si Junior. Authenticated bangag. Nakalagay yun sa conclusion, authenticated bangag. Visit. Oh, now what? Mga kababayan. Tapos ngayon, pagtatakpan nila yung mga issue, aatakihin yung mga kritiko, kasi ayaw ni Bangag hair follicle test hanggat hindi pa pumapayag itong mga doktor na kanyang kukuntsabahin. Oh, imagine niyo kung gaano kawalang hiya itong gobyernong ito.
O kayo ang si Satanas Gyud na wong, sabi ni Mildred Padilla. Trip-trip lang yan kung mataas ang amats ng mga bangag, sabi ni Wildcat. Uy, Wildcat, kumusta ka na? Yes. Okay. O, tama ka. O, Dens, thank you for reminding this. Sabi ni Dens Scorpion. I think Alice was not the real target but the Pogo takeover and si Smoke Sari. Tama ka. Hindi naman kasi di ba may nakita din picture with Bangag and Alice, Alice Go? Kasi hindi yan makakatakas. So dito ko ngayon mag-iisip, you are right. Sino ang nagpatakas kay Alice Go? Kung si Harry Roque ay nagkaroon ng ano tawag dyan? Hindi mo dapat namang hold departure order. Pero naka-monitor siya, di ba? Minomonitor yung kanyang pag-alis. Pero itong si Go, wala. Walang ganun, walang hold departure order. So anong senyalis niyan? Ibig sabihin, kung ganyan ang napalusot siya sa immigration, kasabwat sila ni Bangag. Kasabwat sila ng bangag na gobyernong ito. Dahil kung totoo, okay, na sila ay lookout bulletin. Thank you, serious amateur. So, di ba? So, naka-alerto, okay, ang immigration kay Harry Roque na, pag lumabas siya ng bansa, tignan nyo, di ba? Yun nga, lookout bulletin. Pero itong si Go, Alice Go, wala. Hindi pa ba malinaw sa sikat ng araw sa inyo? Kasabwat, tinitira lang nila ngayon yan, pero gusto nilang pagtakpan yung issue na kinasasangkutan ni Bangag Jr. ng pamilya niya, smuggling, kidnapping, at polboroni. Kasi kung totoo na gusto nilang panagutin si Alice Go, hindi yan makakalabas dyan sa immigration. Doon pa lang, di ba sa tagal-tagal nilang nag-hearing, dapat mayroong hold departure order na yan. So kasabwat nila yan or protektado nila yan. Kaya antabay lang kayo dahil ilalabas ko sa inyo, bigyan ko muna kayo ng konting patikim. Okay? Konting patikim lang. Here. Konting patikim, Lisa Tanas. Wait a minute. Okay. Ito ha. Okay. Layo lang natin. Oh, nakita mo ba yung Lisa? Oh, yan yung owner ng Pogo. Layo natin. Oh. Nakita mo na yan? Oh, tingnan natin, oh. Ito yung kasama sa picture na na-identify na. Kasama ni Lisa Tanas to. Ang owner ng Pogo sa Pora. Akala mo hindi makakarating to sa akin, yung picture na ito. Tanginan nyo lahat. Kayo mga bangag. Si Satanas po at si Bangag Jr. ang protector ng Pogo. Hindi si Harry Roque o ang mga Duterte na gusto nilang iling. Dahil ang protector walang iba kundi ang gobyernong ito. Itataya ko alindog ko sa inyo. Once you see this picture later on, ang daming personalidad dito sa picture na ito, nakasama ni Lisa Tanas, si Cassandra Ong. Mega smile pa sila, di ba? Yung mga nililitis nila ngayon dyan, yung mga pinupuruhan nila dyan sa lower house and upper house, di ba? Na ito, si Roque ay ganito, ganyan-ganyan. Ang totoo, si Satanas at si Bangag. Ando doon din si Tichico sa picture, na-identify ko na. Sabi ko na yung mga pangalan nila. So dito sa picture na ito, na ilalabas natin, nandoon yung kanilang special envoy to China. Si Tichico, okay? Yung owner, si Cassandra Ong, okay? Okay. O, sabihin ko na pangalan, si Mr. Wu. Lisa, handa ka na ba sa kadyutahan mo? Okay. Hindi pa kasi buo yung casting nila palangga eh. Okay. Kasama pa nga yung shooter ng dyan yung taga QC. Kasama pa si Jetro doon sa picture. Pero I don't know kung ano yung kanyang involvement, kasama lang sa picture. Sino pa? Cassandra Ong, nililitis-litis nyo dyan. At yung asawa ni Mr. Ke. O Lisa, ready ka na? Tangina ka ha? Sila po ang mastermind. Dahil itong letratong ito ayon sa ating source, ito yung time na inalayan ng salapi na galing sa Pogo si Satanas at si Bangag Jr. during the campaign period. Now, gustong idiin si Harry Roque na nag-abogado lamang doon sa whirlwind na yon, hindi to manggap ng multimillion?
Lisa, kilala mo si Mr. Wu na nagbigay sa'yo ng pera ayon sa ating source. 750 million pesos. Yung binigay total. Anong ginawa ni Kim Wong? That's another name. According to our source, what? Binigyan ka ng another 750 million kayo. How much is that, mga kababayan? Kaya sabi ko sa inyo, itong mga A1 source natin, A1 as in A1, na ang iba sa kanila nando doon sa pinangyarihan. Sino ngayon ang mastermind ng Pogo? Hindi si Alice Go kasi nakatakas eh. Ang gobyernong bangag. Sabi na iniisa, kahit anong ilabas nating ebidensya kung wala namang action is useless. Huwag kang masyadong panghinaan palangga. Be patient. Lahat ng bagay ay aayon sa inyo, aayon sa bayan. Kung ganyan ang mentality ninyo, na huwag na tayo maglabas ng ebidensya kasi wala namang mangyayari. It's like saying na huwag ka na lumaban kasi talo ka. Diba? Huwag ka na magsalita kasi wala rin naman. Yan ang huwag niyong ituro sa inyong mga anak. Na huwag ka na anak magsalita. Yan yung masakit sa Pilipino. Huwag ka na magsalita kasi kalaban mo, mayor. Mamamatay ka na lang na duwag. So napaka-importante ng ebidensya. At least marinig ka. Sooner or later, aayunan ka ng Diyos, aayunan ka ng taong bayan. But if that is your thinking, then you enjoy the third world o 10th world Philippines. I'm just saying. Huwag mga ganyan mga dahilan na bubwisit ako sa mga ganyan, mga palangga. Yun na yung mga ganyan, Marliga, labas ka ng ganun, wala naman nangyayari. Really? Kung ito ay bitterness lang, okay, katulad ni Puso. Ito ay bitterness na hindi nakuha ng Bulgari, hindi nakuha ang model, nagpasuot ng 12 million pala yung kwintas na yon dahil jinggiterang palaka. Kaya nga, may segue lang ako ng konti doon. Yung 12 million na yon, kung pinaghirapan mo ang 12 million dahil sa paglalakad mo sa bato-bato, you're not gonna spend 12 million for that necklace para ipakita mo yung katsipan mo, ang pagiging low mo na nilalang dahil inggit ka kay Pia Wurtzbach. Kaya ang question natin, saan galing ang pera ng pinambili doon sa pangkwenta sa aso? Diba? Galing ba yan sa pera ng bayan, Escudero? Kasi tiyatanong ko si Escudero, tumira ka ba ng pulburon? Kasi kasama ka din sa sinasabi ng ng mga puting ahas. Sumagot ka, magpa-hair follicle test ka. Ngayon, balik ako dun sa issue. Okay? Dito sa hindi na lang kayo kikibo. Kasi wala kayong laban. Malungkot buhay nyo. Kasi kung ito ay bitterness lang ni Maharlika, desisyon ang gusto lang, bitter lang yan kasi hindi na-appoint na ambassador. Mga jutang dinimis to. Kasi kung bitterness ko lang to, parang all of a sudden, parang, gusto kong boljakin ito si Bangag at saka si Satanas kasi trip ko lang, makaganti man lang ako sa kaputahan nila, ganyan-ganyan. Hindi ako magsistand. Kapag ang intensyon mo ay manira ng tao nang walang basihan, hindi ka magsastand sa kahit anong mundo. Pero dahil may basihan, look at what's going on now. Percy Lapid, the late Percy Lapid, ang naunang nag-talk about smuggling at pagnanakaw ng pamilyang Bangag at ng mga Araneta Romualdez dyan sa Bureau of Customs at sa iba pang mga ahensya. That was Percy Lapid, not me. Kaya kung meron tayong pasalamatan dito si Percy Lapid, pero ginurgur ng gobyernong Bangag. Then ako, December, tuloy-tuloy ang mga expose. Dumami at nag-validate lahat dito sa book ni Attorney Vic Rodriguez. Nandito halos yung mga iba nating, yung mga personalidad na mga pinagbabanggit natin. So kung ito ay bitterness lang, katulad kay Puso, okay? Hindi ka magsastand. Mumurahin ka ng tao. Pero look at now, Inday Sara nag-speak up. Do you think Inday will say something para lang, matulungan si Maharlika na tama siya na ang si Junior ay bangag? Do you think magsasalta si Amy Marcos noong January na napapalagiran ng demonyo ang aking kapatid? Hanggang salta lang siya. Hanggang ngayon wala pa siyang
binibita. Si Amy Marcos ang dapat ang pinaka-eksperto, eyewitness to not only this authentication na ito, na bangag si bangag, kundi siya dahil siya ay not only this authentication na ito mga palangga, si Amy Marcos ang number 1 na mag-authenticate sa kapatid niya dahil bata pa sila, nakikita niya nang nagbabangag yung kapatid niya. So what I'm trying to say, kung ito ay bitterness lang, katulad ni Puso, gusto ko talaga siya i-drag dito, na bumili ng 12 million, okay, hindi ka magsastand sa mundo ng media, ng mga alta at ng social media. Kasi makikita yung iyong intensyon. Na you're doing it kasi gusto mo lang sabihin na si Wirchbach, yung kanyang pinopromote ay pang-aso lamang. What the heck, di ba? Hindi ka magsastand sa mundo ng, sa universe na ito. Kasi makikita ng taong bayan kung ano yung kapaitan mo. Ito ba yung ginawa natin, ginawa ko in the past? Ito ba'y kapaitan lang? Tignan nyo, nagbubunga. So wag kayong panghinaan, be patient. Hindi naman nakukuha ang bagay, di ba? Ikaw ba pag nangarap ka one day maging ganito, nakukuha mo ba yun in 1 month? Hindi, di ba? You have to work for it. Pagpupunyagi ka, then, so you'll get the success na gusto mo. It's the same thing sa laban natin. Kung panghinaan ka, Marley, wala naman nangyayari. May nangyayari. Nagigising, namumulat ang mata ng bayan. Kaya nga, tignan mo yung ginagawa nila. Fabricate a crime. Sindakin si Maharlika. Mag-hire ng manggugurgur kay Maharlika. Not only me, sa lahat ng mga kritiko. Do you think we are not effective? Diyan kayo nagkakamali. Look at Miss Cathy Binag, sabi nga ni Trollbuster. Exactly. Lumabas si Morales. Malay ko ba sa mga yan? Hindi ko makakilala yung mga yan. So nagpo-fall into beautiful, places yung mga pangyayari. Although ngayon, medyo talagang wala pa. But sooner or later, I know, God is more powerful than these bangags. Maniwala kayo. Huwag kayo panghinaan. Minsan nakakapagod talaga. Pero kung hindi na napapagod, tapos kayo. Papagod kayo. Comment lang naman kayo dyan. Actually, before ako nag-vlog, masakit ulo ko. Yeah, masakit ang ulo ko. But sabi ko, I have to say something about this. But I'm good right now dahil nakita ko na wala na sakit ng ulo ko. Oh, si Satanas, maganda ka nga at mapera, amoy putok naman. Oo nga. Hindi lang amoy jotok yan. Cathy Binag, we are proud of you. Kaya, kayo sila. Andyan yung ating mga vloggers na mga palangga. Thank you. Channel 167. Ayan, Edsa Shrine. Ayan, si Channel 167. Edsa Shrine, Friday, 5 p.m. So, makialam kayo. Huwag kayong tuduwag-duwag. Nakaka-stress talaga. Sabi ni Emmy. Third Archivist, thank you. Nakaka-stress talaga sila. Di ba? Pero, ano gagawin mo? Tatahimik ka na lang, pipikit ka na lang kasi stress ka. Ikaw ba pag nagtatrabaho ka, pag na-stress ka, titigil ka? Pag tumigil ka, gutom pamilya mo. So whether under stress ka, you have to keep moving. Ibig sabihin, mahina kang nila lang. Yung iba dyan, nagpapatiwakal na lang kasi hindi nakayanan ang stress. At iyan sa number 1 na qualities ng isang tao na you can still fight even you are under stress. Right? So don't be like that, darling, ha? Lumaban kayo ng bonggang-bongga. Papasan ba't mananalo din tayo? Ano daw? Parkadahan, let's all pray for together. God is good, mga palangga. Sabi nga nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. God will do the rest. Hindi man ako nagsisimba for so many years. But I pray. Nakausap ko nga yung Diyos eh. Sabi ko, tagal pa ba to? May sumagot. Sabi ni Cathy Binag, malapit na. Nagulat ako, nagdadasal ako ng gano'n. Lord, matagal pa ba to? May sumagot. May bumulong sa akin. Just kidding. Sabi niya, malapit na yan. Hi, Kiyomo, hi, Nars. Ayan. Subscribe yung alindog ni Miss Cathy Binag. Ayan. Subscribe niyo siya ngayon. Alam mo, in-encourage ko yan. Ito medyo magpaka-light-light lang tayo ng konti. Alam mo, si Miss Cathy, she's a super duper brave one. Teka, ito. May nabasa ako. Napag-usapan yata namin to. Di ba sabi niyo sa akin, kaya ka lang matapang, Maharlika, kasi nasa Amerika ka. Kailangan bang umuwi ako ng Pilipinas para maging matapang?
Eh dito ako nakatira. Gusto niyo iwanan ko yung buena pamilya ko? Lungkot naman ang buhay ko kung iwanan ko sila, di ba? Eh ayan ang alindog ni Cathy Binag. Nandiyan dyan sa Pilipinas. Sabi ko nga sa kanya, Miss Cathy, mas matapang ka sa akin eh. Based on your experience, actually, grabe. Kausap ko lang kanina yan eh. Nakakaloka. Mukhang naaalarma na yung mga nakasama sa USB. Kaya magbagong buhay na kayo. Umayon kayo sa taong bayan. Ayan yung matapang. Matapang. Ako naman, hindi ko naman sinasabing ako pinakamatapang. Pero yan si Cathy, nilagpasan yung alindog ko. And that's okay as long as for taong bayan. Hi Vilma, Oromogam, thank you. Hello there, MBM, keep up the bold jacket and more power.